Anthony Edwards niyabangan na ang Los Angeles Lakers, hindi natitinag sa duo nila LeBron at Luka. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang malaking role na gagampanan ng anak ni LeBron, si Bronny James, sa first round matchup nila laban sa Minnesota Timberwolves. Sa naging practice kasi ng Los Angeles Lakers ngayong araw, ginamit ng scout team ng Lakers sina Shake Milton at Bronny James. Ito ay para gayahin ang estilo ng laro ni Anthony Edwards. Gusto nga ng scout team na tularan nila ang presensya ni Edwards sa loob ng court. Dagdag pa ni Jovan Buha ng The Athletic, ginamit naman ng Minnesota Timberwolves si Joe Ingles bilang stand-in ni Luka Doncic. Ito ay habang sila'y naghahanda para sa international superstar, kaya parehong may matitinding assignment ang dalawang koponan. Kahit pareho silang espesyal na manlalaro, mas lamang pa rin si Doncic kumpara kay Edwards. Hindi lang namamayani si Doncic sa regular season, lalo siyang gumagaling kapag playoffs na. Mula sa unang playoff appearance niya hanggang sa pinakabago, napatunayan niya ito. Sa 7 taon ni Luka Doncic sa NBA, nakapaglaro na siya ng 50 playoff games. 2 beses siyang umabot ng malalim sa playoffs, kabilang na noong nakaraang taon nang dalhin niya ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Bagamat hindi pa siya nakakakuha ng kampyonato, hindi siya ang dahilan ng pagkukulang. May playoff career averages si Doncic na 30.9 points, 9.4 rebounds, 8.2 assists at 1.7 steals, habang may shooting percentage na 46.2% mula sa field at 34.7% mula sa 3-point line sa loob ng 39.0 minutong laro. Samantalang kahit hindi gaanong ginagamit si Bronny James ngayong season, ipinapakita ng mga ganitong sitwasyon kung paano siya nakakatulong sa likod ng eksena. Malabong makalaro siya sa playoffs ngayong taon, pero malinaw na pinahahalagahan siya ng Lakers at nakikita ang potensyal niya para sa hinaharap. Medyo mabagal ang simula ng kanyang rookie season, pero kitang-kita ang unti-unting pag-unlad niya. Kung magpapatuloy ang ganitong pag-usad, malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng mas tiyak na papel sa Lakers sa susunod na season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Bronny James na gagayahin na muna nito ang laro ni Anthony Edwards para sa Lakers? Samantalang kahit na isang malakas na team ang Minnesota Timberwolves, kahit na wala sa kanilang lineup itong si Karl Anthony Towns, lalo't trinade ito ng kanilang kupunan sa nakaraang off-season papuntang New York Knicks kapalit nila Donte DiVincenzo, Julius Randle at 4 pang role players kasama ang isang first round pick sa 2025 mula sa Detroit top 13 protected at 3 pang second round picks ay isa pa rin ang Minnesota Timberwolves sa mga bigating kuponan sa West. Lalo na't nasa kanila ang isa sa mga best players sa ngayon sa NBA na si Anthony Edwards na tinalo nga nila last year sa playoffs ang mga kupunan nila Kevin Durant at ang reigning MVP na si Nikola Jokic. Pero hindi pa rin sila ang paborito na manalo sa kanilang first round series laban sa Los Angeles Lakers na may LeBron James at Luka Doncic. Kaya naman, nang matanong si Ant-Man patungkol sa pagiging paborito ng Lakers na manalo sa kanilang magiging playoff series dito, ay sinabi nga ni Anthony Edwards na gustong-gusto niya daw iyon. Ang astig pa nga daw nito, mga idol, lalo at gusto niya nga daw ang ideya na lahat ay gusto na manalo ang Los Angeles Lakers laban sa kanila. Na ayaw nga daw nila na manalo ang Minnesota Timberwolves at naiintindihan daw ito ni Anthony Edwards. Yan, mga idol, ang mga matitinding mensahe ni Ant-Man sa pagiging paborito ng Lakers na manalo sa kanilang first round series sa playoffs. Mukhang hindi nga natitinag ang batang superstar ng Minnesota. Ito ay kahit may LeBron James at Luka Doncic itong kailangan harapin. Ngayon, season din kasi mga idol ay may average si Anthony Edwards na 27.6 points, 5.7 rebounds at 4.5 assists. Bukod pa dyan, si Anthony Edwards din ang nangunguna sa liga pagdating sa 3-point made na may 320. Kaya kapag tinalo niya ang Los Angeles Lakers na may LeBron James at Luka Doncic na masasabi nating mga Hall of Famers, ay magkakaroon ng malaking pag-angat sa career ni Anthony Edwards at possible pa siyang maging kabilang sa top 10 player of all time. Kaya ganun kaimportante ang laban na ito para kay Anthony Edwards at sa Minnesota Timberwolves. Pero kayo mga idol, sino ba sa palagay nyo ang dehado at lamado sa dalawang koponan?